Parang kailan lang tinanghal na MVP ng liga si Russell Westbrook. Nasa uniforme ng Oklahoma City Thunder at nagtala ng 42 na triple-double sa isang season. 2016-2017 nang masaksihan natin sa ating harapan ang isa sa considered na most efficient, balanced, and explosive performance by a player. Dahil sa season na yon, nasa 31 points, 10 rebounds, and 10 assists ang average ni Westbrook. It's a huge accomplishment since 1962 pa nang may huling record ng triple-double average in a single season. Sino mag-aakala na posible palang maulit ito sa modern NBA? Tanging silang dalawa lamang ni Oscar Robertson sa kasaysayan ng liga ang may ganitong klaseng palamuti sa kanilang pangalan. And eventually, led Russ surpassing Oscar sa may pinakamaraming nailistang triple-double sa history ng NBA. Pero ang kabilib-bilib noon sa OKC star, maka-4 na beses niyang napatunayan ang pag-average ng triple-double sa kanyang career. Sadyang hindi tsamba. Ganyan ka-espesyal ang talento ng 6'4" guard. Ngunit hindi ganito kaswabe ang itinatakbo ng karera ni Brody ngayon sa LA Clippers. Dahil buhat nang dumating sa eksena si James Harden, nabaon na si Westbrook sa rotation ng team. Kinailangan pa nga niyang magpresenta ng sakripisyo to come off the bench para hindi lang magbanggaan ang laro nila ng kumpare niyang si James. Isang pagpapakita ng pagiging team player ni Russ. Para na rin siguro sa ikabubuti ng koponan. Starter ng Clippers si Westbrook during the first 10 games ng season. Sa buong panahon na to, nasa 14 points, 7 rebounds at 5.7 assists ang output ni Russ. Sa loob yan ng 30 minutos. On the next 10 games, nag-slide ang mga numero ng gwardiya sa 9.7 points, 6.4 rebounds and 4.4 assists. Ang nakakabahala pa rito, nasa 21 minutes na lang ang playing time ng 9-time All-Star. Meron pang pagkakataon na record lang siya ng 3 points sa isang laro, playing only close to 14 minutes. As of the moment, may 9 na beses na single digit lang ang output ni Russ this season. Hindi na nga siya starter at ang malala, hindi pa siya kasama ni Leonard, George at Harden sa mga dying minutes ng laro. Bagay na ikalulungkot at ikadidismaya mo kung isa kang solid Westbrook fan. Hindi mo naman masisisi si Tyronn Lue. Ginagawa lang din niya ang kanyang trabaho para mabalanse niya ang timpla ng kupunan na busog sa star power. Dahil sa haba na ng tinakbo ng karir ni Russell Westbrook, sanay tayo na makita siya closing a game. Ano man ang resulta ng laro, magmintis man ang tira niya o pumasok ang kanyang game-winning shot, deserve ni Russ na kasama siya sa mga crucial late game scenarios ng Clippers. Diba? Former league MVP to, scoring and assist champ multiple times at 9 na beses na nasa All-NBA honors. Ngunit ngayon, bangko na sa edad na 35. Hindi naman injured si Russ at 100% masasandalan pa rin naman offensively and defensively. Kaya mapapaisip ka, tapos na ba ang karera ni Russell Westbrook sa NBA? Ito na ba yung point kung saan ang isang superstar ay isa na lamang role player ngayon? Tara, silipin natin. Sa unang 5 laro ng Clippers, 3-2 ang standing ng koponan. Andun yung energy at eagerness sa mga players to contribute. And yes, may carry over ng hype at excitement si Russ from last playoffs. 23 points, 7 rebounds at 7 assists ang performance ni Westbrook during the first round series kontra Phoenix Suns. Pumasok si The Beard on the 6th game ng team. At mula sa puntong yon, nagkasunod-sunod ang talo ng Clippers. Nakabawi muli, buhat na magpaubaya si Russ na siya ang mag-a-adjust ng playing time para makapasok sa sistema si Harden. As of recording, 9-3 na ang Clippers mula nang umatras sa bench rule si Westbrook. Sa perspektibo ng isang Clipper fan, maganda to for the team. Lalo na't andun yung aspiration to contend for a title while taking advantage na healthy si Kawhi at PG-13. But for us, in a sense, may pagka-bittersweet. Dahil kung ang sakripisyo niyang ito ang sagot para magtagumpay ang Clippers, bakit naman hindi? Tulad na lang ng kanyang mata sa buhay, why not? Sa edad ngayon ni Russ, sing-sing na lang ang kulang sa karera niya. Ganon din naman si Harden. Isama mo na si Paul George. Hindi na mahalaga kay Westbrook ang individual stats ngayon. Over his career, nagawa na niyang umiskor ng career high na 58 points, humakot ng career high na 21 rebounds, at magmarka ng career high na 24 assists. Ang mahalaga kay Russ ngayon ay manalo at magtagumpay ang Clippers sa kahit anong paraan. Hindi pa huli ang lahat sa isang point guard na tulad ni Westbrook. May ilan na rin naman kasing NBA legends na floor general ang nagkampiyon sa dulo ng kanilang karera. 37 si Kidd nang magkampiyon sa Dallas Mavericks noong 2011. Ganon din si Gary Payton, 37 years old din nang masungkit ng Miami Heat ang titulo noong 2006. As long as effective si Russ at may contribution pa rin regardless of playing minutes, mananatili itong active sa NBA. Yun na lang ay kung kayang lunukin ni Russell Westbrook na isa na lamang siyang off-the-bench type of player. Mahirap kasing mag-sink in sa isang dekalibring player na marami nang napatunayan. Naaabot sila sa punto na hindi na silang pinakamahusay na manlalaro sa bagong henerasyon or at least man lang sa kanilang lineup. Kumbaga, naglalaban yung ego at realidad na tumatanda na sila at may mga bago na nag-aantay ng kanilang oportunidad. Although, alam naman natin na maraming teams ngayon sa NBA na nangangailangan ng matinong point guard. Yung tipong kapag si Westbrook
Westbrook ang nilagay mo, sigurado nga aangat ulit ang stats ni Russ at makapagbibigay ng immediate impact. Pero gugustuhin ba ni Westbrook na bumalik sa isang losing team tulad ng Wizards kasama si Poole at Kuzma? O ikukonsidera ba niya ang San Antonio na butas ang point guard position? Wala nang mahabang oras si Westbrook na mapasama sa isang hilaw na kupunan. Mas kaya pa niya sigurong tanggapin na maging bangko at role player sa isang team na at least may tsansa na makipagbakbakan sa titulo. Kung di man makuha ng Clippers ang kampiyonato this season, iyon ang magandang abangan kung anong landas ang gustong tahakin ni Russ. Kung makita natin siya muli sa uniforme ng Oklahoma City kasama ang mga rising stars doon, aba, mukhang maganda at kaabang-abang nakabanata ito sa karera ni Westbrook. At malay natin, doon pa niya masungkit ang kampiyonato niya. Dahil para sa akin, hindi pa tapos ang karera ni Westbrook. Oo, mababa na ang mga individual stats niya. Maaring hindi na natin siya makita muli sa mga All-Star Games. Humupa na rin ang atensyon sa kanya dahil nandyan na ang mga new emerging point guard stars ngayon. Gayon pa man, kung paano man matapos ang kanyang karera, may singsing man o wala, huwag sana nating makalimutan kung gaano kapuno ng emosyon at adrenaline ang mga galaw ng isang prime Westbrook. Sa panahon natin niya binasag ang record na minsang inakalang unbreakable sa NBA. Ikaw ba, sa iyong palagay, ito na ba ang dulo ng karera ni Russell Westbrook? Paano mo gustong matapos ang karera ni Westbrook? I-komento mo na yan sa ibaba.